Dating is supposed to feel exciting. It should feel natural, light, and safe. But sometimes, what you think is attraction is actually psychological manipulation. At first, everything feels perfect. They say the right words. They make you feel seen, special, chosen. But slowly, something changes. You start feeling confused instead of secure, anxious instead of excited. You replay conversations in your head, wondering, did I say something wrong? Am I asking for too much? And without realizing it, you begin adjusting. Your words, your reactions, your boundaries, just to keep their attention. That's how manipulation in dating works. It doesn't begin with control. It begins with charm. It doesn't feel toxic at first. It feels intense, magnetic, unforgettable. Psychologically, manipulators don't force you. They condition you. They create emotional highs and lows, use confusion as attraction, and turn your empathy into a weakness. The most dangerous part? You don't feel manipulated. You feel attached. In this video, we'll break down the most common manipulation tactics used in dating, how they work on the human mind, and the early warning signs people usually ignore until they're already emotionally invested. This is not about blaming. This is about awareness. Because when you understand the psychology behind dating manipulation, you stop chasing intensity and start choosing clarity, consistency, and self-respect. Watch until the end. What you learn here might save you from the kind of connection that looks like love, but slowly makes you lose yourself. Number 1. Love bombing, instant intensity trap. Ang love bombing ang pinakakaraniwang manipulation tactic sa dating. And madalas, ito ang unang red flag na hindi napapansin. Sa simula, parang fairy tale. Sobrang bilis ng lambing, compliments, or attention. Parang ikaw na agad ang the one. Ikaw lang ang ganito. Never pa akong nakakaramdam ng ganito. Parang matagal na kitang kilala. Sa psychology, ang love bombing ay emotional overload. Binabaha ang utak mo ng validation at excitement, kaya bumababa ang critical thinking mo. Halimbawa, kakakilala nyo pa lang, pero may future talk na commitment, travel, tayo na agad. Hindi ito dahil mahal ka agad. Ito ay para ma-hook ka emotionally, bago mo makita ang totoong ugali nila. Iyan ang bitag. Kapag na-attach ka na, mas madali ka nang manipulahin sa susunod na stages. Tandaan, ang totoong interest ay steady at gradual, hindi overwhelming. Kapag sobrang bilis at sobrang intense, mag-ingat. Ang healthy connection ay hindi minamadali. Pinapahintulutan nitong mabuo ang tiwala, hindi takot na mawala. Number 2. Mirroring, fake, perfect match. Sa mirroring, ginagaya ng kadate mo ang likes, values, personality, at goals mo para magmukhang sobrang compatible kayo. Parang soulmate agad. Gusto mo ng ganitong music? Gusto rin nila. Pareho raw kayo ng values. Pareho ng pain. Pareho ng pangarap. Sa simula, iisipin mo, grabe, pareho kami ng isip. Sa psychology, ang mirroring ay ginagamit para mabilis makabuo ng emotional connection at trust. Kapag pakiramdam mo ay same wavelength, mas bumababa ang guard mo. Halimbawa, binanggit mo na ayaw mo sa cheaters, bigla silang magkukwento na nasaktan din daw sila ng cheating. Sinabi mong family-oriented ka, sila rin daw. Pero pansinin mo, laging ikaw ang nauuna magsalita. At sila ang sumusunod. Yan ang red flag. Ang totoong compatibility ay may similarities at differences. Ang mirroring ay parang salamin, walang sariling identity. Tandaan, healthy people don't copy you to be liked. Kapag parang too perfect to be true, madalas hindi totoo. Ang tunay na connection ay nabubuo sa authenticity, hindi sa pag-arte ng pagkakapareho. Number 3. Hot and cold behavior. Emotional push-pull. Isa sa pinaka-nakaka-addict na manipulation tactics sa dating ay ang hot and cold behavior. Isang araw sobrang sweet, attentive at interesado sila. Kinabukasan, cold, distant, parang wala kang halaga. At ikaw, nalilito, naghahabol, nag-overthink. Sa psychology, ito ay intermittent reinforcement. Ang parehong prinsipyo na ginagamit sa gambling addiction. Dahil hindi mo alam kung kailan babalik ang sweet version nila, mas lalo kang kumakapit. Halimbawa, after ng magandang date, biglang mawawala. Kapag nagtanong ka, sasabihin, busy lang. Tapos biglang babalik ulit na parang walang nangyari. Iyan ang trap. Hindi mo na hinahabol ang tao. Hinahabol mo ang feeling. Kapag nasanay ka sa highs and lows, nagmumukhang boring ang consistency. Kahit ito ang healthy. Tandaan, siyang totoong interest ay consistent, hindi pa iba-iba. Sa kapag mas madalas kang nalilito kaysa panatag, red flag yan. Ang healthy dating ay hindi roller coaster. Ito ay steady, clear at emotionally safe. Number 4.
Early gaslighting, making you doubt yourself. Maaga pa lang sa dating, may mga taong pinaparamdam na mali ka agad, kahit valid naman ang tanong o nararamdaman mo. Ito ang early gaslighting at madalas ay disguised bilang joke o honesty. Kapag nagtanong ka, medyo confusing kasi yung ginawa mo. Sasagot sila ng, grabe ka mag-isip, ang sensitive mo. Nag-i-imagine ka lang. Sa psychology, ang goal nito ay patigilin kang mag-question. Kapag natutunan mong manahimik, mas madali ka na nilang igalaw. Halimbawa, may inconsistency sa kwento nila. Nung binalikan mo, sasabihin, ba't mo ginagawang issue ang wala? And sa susunod, hindi ka na magtatanong, kahit may mali kang nararamdaman. Iyan ang control. Kapag maaga pa lang pinagdududa ka na sa sarili mo, malaki ang tsansa na lalala ito habang tumatagal. Tandaan, healthy dating allows questions. At kapag pinapatahimik ka sa pamamagitan ng pagdududa sa sarili mo, manipulation na iyan. Ang tunay na interest ay nakikinig, hindi naninira ng tiwala mo sa sarili. Number 5. Future faking, promises without intention. Sa future faking, pinapakitaan ka ng kadate mo ng magandang future, pero walang tunay na intensyon na tuparin iyon. Maaga pa lang, may usapan na ng kasal, travel together, living together, ikaw na talaga. Sa psychology, ito ay hope-based manipulation. Habang umaasa ka sa hinaharap, tinitiis mo ang inconsistency sa kasalukuyan. Halimbawa, sa tamang panahon magiging tayo. Pag okay na lahat, ikaw na. Hintayin mo lang ako. Pero habang lumilipas ang oras, walang clarity, walang commitment, walang pagbabago. Iyan ang bitag. Hindi ka nag-stay dahil masaya ka. Nananatili ka dahil umaasa ka. Tandaan, yung tunay na intensyon ay makikita sa ginagawa ngayon, hindi sa pangako bukas. Ang kapag maganda ang future talk pero magulo ang present, red flag yan. Ang healthy dating ay hindi nagbebenta ng pangarap, pinapakita nito ang aksyon. Number 6. Guilt tripping, using your conscience against you. Sa guilt tripping, ginagamit ng kadate mo ang kabaitan at empathy mo para pilitin kang sumunod sa gusto nila. Hindi sila nag-uutos, pinaparamdam nilang masama kang tao kapag tumanggi ka. Karaniwang linya, after ng effort ko, ganyan ka? Kung talagang interested ka, gagawin mo to. Ako nga gumagawa ng paraan eh. Sa psychology, ito ay emotion-based control. Imbis na piliin mo ang gusto mo, pinipili mong iwasan ang guilt. Halimbawa, pagod ka at ayaw mo munang makipagkita. Sasabihin nila, okay lang, sanay na ako na hindi priority. At dahil ayaw mong makasakit, pumapayag ka kahit ayaw mo. Iyan ang trap. Kapag natuto silang kaya kanilang kontrolin sa konsensya, nawawala ang boundaries mo. Tandaan, ang healthy interest ay nagre-respeto ng hindi. Kapag ang no mo ay ginagawang kasalanan, manipulation na yan, ang tunay na connection ay hindi ka ginagawang masama dahil lang pinili mo ang sarili mo. Number 7. Boundary testing. How much can you tolerate? Isa sa pinakatahimik pero pinakadelikadong manipulation tactics sa dating ay ang boundary testing. Hindi agad malaki ang ginagawa nila. Paunti-unti lang para makita kung hanggang saan mo sila papayagan. Sa simula, late replies na walang explanation. Joke na medyo disrespectful. Small lies na parang walang bigat. Kapag pinalampas mo, uulit at lalala. Sa psychology, ang boundary testing ay paraan para sukatin. Kung gaano ka ka-people pleaser, gaano ka katakot mawalan, gaano kababa ang standards mo. Halimbawa, sinabi mong ayaw mo sa certain behavior. Uulitin nila by accident. Kapag nag-react ka, sasabihin, grabe ka naman, joke lang. Yan ang test. Kung umatras ka, alam na nila kung saan ka pwedeng itulak. Tandaan, ang healthy dating ay nirerespeto ang boundaries sa unang beses pa lang. O kapag paulit-ulit nilang sinusubok ang limits mo, hindi ito pagkakamali. Strategy yan. Ang tamang tao ay hindi sinusukat kung hanggang saan ka kayang saktan. Pinoprotektahan nila ang boundaries mo. Number 8. Triangulation. Making you compete for attention. Sa triangulation, sinasadyang isama ng kadate mo ang ibang tao, ex, kausap o friend para magselos ka at mas mag-effort. Hindi nila sinasabing diretso. Ipinaparamdam lang nila. Karaniwang ginagawa nila, pagbanggit ng ibang kadate, pagkumpara sa ex, pagpapakita na marami silang options. Sa psychology, ang goal nito ay create insecurity at competition. Kapag pakiramdam mo ay replaceable ka, mas lalo kang maghahabol. Halimbawa, may nakausap akong girl na sobrang bait. Yung ex ko kasi ganito. Hindi para mag-share, para subukan ang reaction mo. Iyan ang trap. Hindi ka na pumipili kung gusto mo sila. Lumalaban ka para mapili.
Tandaan, healthy dating doesn't make you compete. Kapag ginagamit ang selos para ikontrol ang effort mo, manipulation na yan. Ang totoong interest ay nagpaparamdam ng security, hindi takot na mapalitan. Number 9. Playing the victim, turning you into the caretaker. Sa playing the victim, ginagamit ng kadate mo ang paghihirap, trauma, o past pain para iwasan ng responsibility at ikaw ang umako ng emosyon. Kapag sila ang may mali, hindi sila humihingi ng accountability. Nagiging kawawa sila. Karaniwang linya, ganito lang talaga ako dahil sa past ko. Wala naman kasing nagstay sa akin. Lagi na lang akong iniiwan. Sa psychology, ito ay role reversal manipulation. Imbes na partner ka, nagiging tagapagligtas ka. Halimbawa, nag-set ka ng boundary. Bigla silang magiging malungkot or distant. At ikaw mapapaisip, baka nasaktan ko sila. Iyan ang bitag. Kapag mas inuuna mo ang emosyon nila kaysa sa sarili mo, nawawala ang boses mo sa relasyon. Tandaan, ang healthy dating ay may empathy pero may accountability. Kapag guilt ang ginagamit para hindi sila magbago, manipulation na yan. Hindi mo trabaho na ayusin ang taong ayaw ayusin ang sarili niya. Number 10. Rushing emotional or physical intimacy. Attachment before trust. Sa huling tactic, minamadali ng kadate mo ang emotional o physical intimacy kahit hindi pa nabubuo ang tiwala. Gusto agad ng deep trauma sharing, exclusivity, constant access sa oras at atensyon mo, physical closeness kahit hindi ka pa ready. Sa psychology, ito ay attachment manipulation. Kapag emotionally bonded ka na, mas mahirap nang umatras kahit may red flags. Halimbawa, ikaw lang ang nakakaintindi sa akin. Tayo na agad, ayoko ng komplikado. Pero kapag humingi ka ng oras o space, akala ko special ako sa'yo. Iyan ang control. Hindi ka pinipilit, pinaparamdam na masama kang tao kapag hindi ka sumabay sa bilis nila. Tandaan, ang healthy dating ay respects your pace. At kapag minamadali ka para mag-attach bago magtiwala, manipulation na yan. Ang tunay na connection ay hindi nagmamadali. Pinapahalagahan nito ang safety, clarity, at consent. Ngayon, nakita natin ang 10 common manipulation tactics sa dating. I love bombing, sobrang bilis ng lambing para mahook ka. Mirroring, ginagaya ka para magmukhang perfect match. Hot and cold behavior, emotional push-pull. Early gaslighting, pinaparamdam na mali ka agad. Future faking, promises without intention. Guilt tripping, ginagamit ang konsensya mo. Boundary testing, sinusubok kung hanggang saan ka magtitiis. Triangulation, ginagawa kang magselos o makipag-competence. Playing the victim, ikaw ang nagiging caretaker. Ang rushing emotional physical intimacy, attachment bago trust. Ang mga tactics na ito ay hindi halata sa simula, madalas parang charm, intensity o chemistry. Ngunit kapag alam mo kung paano ito gumagana, maaari mong kilalanin ang red flags agad. Panatilihin ang boundaries at self-respect. Iwasan ang emotional traps bago ka mahook. Tandaan, ang tunay na dating ay nagbibigay ng clarity, consistency at seguridad. Hindi ito nakabase sa manipulation, guilt o takot. Kapag pinili mong maging aware at mag-set ng limits, maaari mong protektahan ang sarili mo at pumili ng taong tunay na deserving ng time at puso mo. For more video, please subscribe to my channel Love Manipulation Lab. Marami pa tayong matutunan about sa video na aking ma-upload dito. Huwag kalimutan na mag-like and share. Maraming salamat sa mga masugid kong manunood at sa mga solid kong subscribers. Thanks for watching.